We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Gipay gayon karong adlaw sa Davao City ang pagsaulog sa ika-160 nga adlaw na tawhan sa bayaning si Andres Bonifacio. Atong sayron ng mga katikaran dinha sa Andres Bonifacio Rotonda kauban si Argel Relator live. Argel. Kanto yung nagisibog niya pang Lunes ang non-working holiday karong adlaw sa ulog sa LGU Davao ug sa Davao City ang 160th birth anniversary ni Andres Bonifacio. Gisugdan ang programa dinhi sa Rotonda sa mismong Andres Bonifacio Rotonda sa Davao City at ubangan sa mismong monumento ni Andres Bonifacio ang kasaulugan sa 160th birth anniversary. Sama sa naandan human sa pagkanta sa lupang hinirang dunay tri-faith prayer. Gipangunahan sab ni Davao City Vice Mayor J. Melchor Kitain Jr. ang paghalad og bulak sa monumento ni Bonifacio. Guest of honor and speaker sa aktibidad si Coast Guard Commodore Rehard Marfe, ang commander sa Southeastern Mindanao sa Philippine Coast Guard. Sa karon nagpadayon ang programa og abiso sa mga motorista nga likayan unang pag-agi sa may Magallanes Street. Sanglit din ginapahigayon ang programa og mangita na sab og alternatibong ruta. Mamahimo lamang nga moagi sa may San Pedro Street kumusulod sa downtown area, ingon man mamahimo ra hinuon na hamubo ang kini ginapahigayon karon nga programa og ablihan dayon ang dalan human niini. Balik kanimo Kent. Daghang salamat Argel ug bayong buntag sa inyo diha. Usa ka bag nga nabilin sa usa ka bus stop sa Valencia City, Bukidnon, gikaalarma nga bomba ang sulod. Hinuon paspas nga niresponde sa lugar ang otoridad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 4 sa hapon adlawng Martes, nabulabog ang mga taga Valencia City, Bukidnon, ilabi na sa mga taong duol sa usa ka bus stop sa National Highway sa Barangay Poblacion. Tungod sa usa ka bag nga namatikdan sa mga tao nga taod-taod na nga nabilin kilid lang sa kalsada. Hinuon gilayong niresponde ang mga personahe sa City Task Force Valencia ug kapulisan. Gikordon dayon ang lugar aron masiguro ang seguridad sa mga tao sa palibot. Gigamit sab ang K9 dog sa syudad ug gihiling ang maong bag. Nakita nga maong bag, silyado siya, nakapadlock. Tapos walay nag-claim sa pipila ka minuto. Dili mabrihan, so gibuhat na din ang hinanali nga kuan gikordon ang maong area. Tapos nagtawag din mi og K9, namatay K9 sa atuang City Task Force. Hinuon negatibo sa eksplosibo ang maong bag. Sumala sa investigasyon sa mga otoridad nga usa ka estudyante ang tag-iya niini ug wala gituyo nga nabilin kini samtang naghulat og bus paingon sa Quezon, Bukidnon. Personal nga mga gamit lang kuno sa maong estudyante ang sulod sa maong bag. Pipila ka gutlo ang nilabay, na nagtawag na utsa ka estudyante. Tuwa na siya sa Quezon, Bukidnon siya, nakaabot na siya sa Quezon. Tapos nabalitaan siguro niya nga naikatulong bag nga kuan siguro yung nakapost sa Facebook. So nakapanawag din siya nga going na sa balik aron sa pag-claim sa mong bag. Pipila ka minuto nga nadilatar ang dagan sa trapiko sa lugar. Apan nahibalik ra kuno kini sa normal, dihang nasuta nila nga wala nay angay kabalakan pa. Nakuha na sab sa estudyante ang maong bag. Pahimangno sa otoridad sa publiko nga likayan nga magbilin og mga bagahe aron nga malikayan sab ang susamang insidente sa bomb scare. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Mga posibleng problema nga tubangon sa pagsugod sa klase sa City College of Cagayan de Oro sunod tuig ug mga solusyon diini gitukay aton sa gihimong Hinabi 2023 sa Cagayan de Oro City LGU uban ang mga nagkadaiyang ahensya.
Ani ang report. Problema sa job labor demands, skill set sa mga estudyante, ingon man skills training sa mga magtutudlo, pipila lamang kini sa mga naisgutan sa gihimong Hinabi 2023 Stakeholder Summit sa Cagayan de Oro City. Ang panagtapok gipangunahan sa Cagayan de Oro City LGU para sa kalambuan sa City College of Cagayan de Oro. Present sa kahimuan ang mga nagkadayang ahensya sa gobyerno, ingon man gikan sa business sector. Usa sa mga gitagaan o gibugaton ang mga job opportunities nga pwede maangkon sa mga estudyante o galing makagraduar sa City College of Cagayan de Oro. With all the business sector, ang una ginilang pangutana nabatay tax incentive to partner, of course, kay normal man na sa manegosyante nabatay incentive. Yes, we have a local tax code of local incentive code of 2017. Now under process local investment and incentive board. Nagpadayag sab ang business sectors sa mga skills nga ilang kinahanglan gikan sa mga fresh graduate nga ilang ipang-hire. Sigon ni Dr. Gestoni Babia, kinsa interim president sa City College of Cagayan de Oro, nga dakong tabang ang gihimong hinabi karon tuiga aron ilang maestablisar ang relasyon ngadto sa mga posibleng private partners. Padayon ang ilang pagpangandam karon, labi pa nga gawa sa mga tech-voc courses. Sunod tuig, aduna na sila bachelor's degree nga itanyag. Tulo ka bachelor's degree. We have the Bachelor in Technical Vocational Education, Bachelor in Vocational Technology Education, BTV-TED o BT-LED, and then Bachelor of Arts in Communication. Tanang programa nga itanyag kuno sa City College, libre. Padayon sab ang konstruksyon sa mong tunghaan sa Barangay Dansulihon. Din aduna sab libreng dormitory alang sa mga mahimong estudyante. Pwede na nila ma-access muna ang amuang Facebook page sa City College of Cagayan de Oro, nga Facebook page na dito tanan ang mga offerings sa mga diploma programs sa TechVoc o also ang updates pod no kung unsaon nila mga maka-enroll sa ato ang first year sa City College of Cagayan de Oro by next year. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mi paymangno ang COMELEC ngadto sa mga kandidato sa barangay and sangguniang kabataan elections nga walay ihatag nga lugway sa submission sa Statement of Contributions and Expenditures. Ani ang report ni Jandy Esteban. Nagpahinumdum ang Commission on Elections Region 11 nga walay lugway o extension ang submission sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. November 29 ang deadline sa pagsumite niini. Human hatagan sila og 30 ka adlaw sukad paghuman ni adtong adlaw sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Daog o pilde kinahanglan magsumite og SOSE bisan ang mga nag-withdraw. If they fail to posible na dili sila makalingkod, ang filing sa SOSE kasi ang for those who won in the barangay and SK elections. Kung dili sila naka-file sa SOSE, dili sila kalingkod. Sa mga napildi nga pakyas makasumite, posibleng makasuhan og election offense. Sumala sa COMELEC 11, dapat dili mo sobra sa 5 pesos sa kada butante sa ilang barangay ang ilang nagasto. Kay kun maghinubra, matawag na og overspending nga makonsiderang criminal case. Sa karon wala pa'y record ang COMELEC 11 kung pila na ang nakasubmit og SOSE sa rehiyon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, hanging amihan, easterlies ug localized thunderstorms ang maghatod og pag-ulan sa pipila ka lugar sa nasud karong Bonifacio Day. Sumala sa pag-asa, apektado sa amihan ang Northern Luzon. Nakaapekto sa easterlies sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Karong buntag, posible ang pag-ulan sa Sulu Archipelago, Northern Mindanao ug Caraga Region. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpadayon kini nga dagan sa panahon hangtod sa hapon ug apektado na ang ubang parte sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen ug Davao Region. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar, mao nga mag-igmat sa baha ug landslide. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, laing istoryang pag-umanasab ang atong hisgutan. Kinsabay magdahom nga sa simpleng hobby sa pagtanom og sili,
Nahimo ang inspirasyon sa usa ka young farmer aron makatabang pa sa ubang mag-uuma. Sama sa panultihon ni Gat Andres Bonifacio. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa sariling lupa. Mga kapuso, let's welcome George Allen Caliora. George, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Kent. Good morning sa atong mga kapuso nga gatanaw karon. Ayun. Ako dahil si George Allen Caliora, graduate sa Hotel and Restaurant Management gikan sa University of Mindanao. Ayun. First of all, sir, congratulations sa imuhang win ha sa kaning regional Young Farmers Challenge. Unsay feeling nga nakadaog ka or napili ka? Blessed kayo kay napili ko ug ako ang business model nga matagaag award sa Department of Agriculture. Ayun. Out of all crops, sir, no, nganong sili man ang imuhang napili? Sili kay for the love of spicy food. Ako Okay. personally hilig gyud ko galang niya. Nangita kog mas halang pa na mga variety mo nang palit ko sa abroad ug mga imported na variety para i-grow na to diri as Pilipinas. Okay. Pila ba imong edad, sir, katong nagsugod ka? Nagsugod ko og grow og sili 25 years old ko, started as hobby. Yan nagakolekta ko og mga laing-laing variety gikan sa nagalaing-laing nasod. Okay. Kay para sa lain-lain nga flavor ug lain-lain nga kahalang. Oh, how many varieties na ba ang na-collect nimo, sir? Karon sa kuang collection na ako yung mga gatos kapin ka variety. Gatos na, wow. Yes, sir. Daghan kaayo. Ug sa gatos ka variety, sir, unsa ba na mga product na ang imuhang nabuhat? Parehas ani karon natay chili powder sa capsule mo niya to ang pinaka-latest karon na product. Okay, capsule. Oh, natay chili garlic na itulo ka spice level na medium, Okay. insane ug blazing hot. Oh. Ang champion recipe na to ang mango habanero hot sauce. Ang pinakahalang sa tuang sauce line ang Carolina Reaper hot sauce ug Carolina Reaper powder. Okay. Kanang sir, kanang capsule pa unsa ba na, sir, like i-take siya or isagol sa pagka? Dili siya food supplement, food additive gyapon siya. Okay. So pwede na mo maabrihan ang capsule, i-open nimo siya, i-sprinkle nimo sa pagkaon na gusto nimo pahalangon, or kung sabaw, pwede nimo ihulog lang ang capsule kay malanay lang man tong shell niya. Oh, okay. So katag na ang powder dito sa sabaw na gusto nimo pahalangon. Okay. Ug very sir, no, very interesting pud ang imuhang na create ng mga product. Sir, naabay time, sir, nga kanang, syempre, no, sulod sa pila na ba ka years, since 25 years old ka, naabay time, sir, nga murag hapit na pud ka muundang sa sa pag-pursue sa imuhang passion bitaw sa pagtanom o pagbuhat og products out of chili. Yes, sir, naagi time nga gisukod jud ko kung asa ko kutob, akong pasensya sa ani nga negosyo. Night time na hinay jud kayo, daghan kay supply. Nya wala kayo mamalit mo to dito na time na nang dili naman siguro ni mao. Pero sama sa ginaingon nila ang tumal ay tinitiis, hindi tinitigilan. Totoo, tinuod. Ug unsa or kinsa ba ang nagano sa imo, sir, ang nagbira sa katuna na place bitaw nga kanang murag hapit na ka Actually, ug dili lang gyud ni tungod sa pangalan sa among anak na sinesta naundang na gyud unta ning kuan. Managsugod man guning negosyoha para i-support ang iyahang medication mo nang nahimo na mo ning negosyo. Nagsugod mi sa 1,000 pesos lang ang kapital. 1,000 pesos? Gikan pa sa regalo sa iyang mga ninang, nak magkuha ko 1,000 na kaya to ani patubuon. Wow. Matong gihimo na mong negosyo, mao na ni karon ang negosyo. Okay. So buot pa sa buot, sir, no, dili kinahanglan og dako kayo nga kapital. Dili. Oo. Nagsugod lang ko sa 1,000 nang maligya ko sa una sa opisina hantod sa niundang na kog trabaho kay mo focus na gyud ko sa farming ug sa processing sa sili. Oo. If okay lang, sir, sa karon ba, sir, bali unsa na ba ang natabang sa imuha sa kaning imuhang karon business? Dako kaayog natabang sa kuha kay mao man ni akong bread and butter gyud karon. Oo. O dili lang pud ako ang natabangan ang atong mga igsuong mag-uuma sa kabukiran na tagaan po na tog extra income. And give and take relationship mi no kay natabangan ako sila ug sila pod natabangan pug ko nila kay sila man ang silbing backbone sa ato ang business model ang ato ang mga local farmers. Okay. Ug karon, sir, no, kanang imuhang product asa na ba ni siya naabot karon, sir? National maka-distribute namin national ug na amin kabot na sa abroad ang mga hand carry lang. Yes. Oo. Nya
usually ang operation gyud na gyud we ship nationwide man. Oo. Maskin sa raw o kaning sa mga end products. Okay. Sa karon sir no, syempre kay naagi hapoy mga uban nga nagaingon nga sa farming walay kwarta nga mag-change lang kag career. Unsa ba ang masulti mo ana sir? Ang masulti lang nako naay kwarta gyud sa pag-uma kay ako isip call center agent ko sa una, inerkonan ko sa trabaho. Pero nganong niundang man ko sa kuwang lami kay na trabaho maglingkod lang. Oo. Akong gikambyo sa mabulad ko sa init. Yes. Sa hard labor pero worth it man ang hago gyud kay limitless ang imuhang income. Okay. If you may sir, asa ba ang mas dako ang ano sir, ang sweldo or ang income? Katong nagaano ka, naga-work ba ka or kanung karon nga nagaano na lang ka, naga-business? Mas dako gyud karon kay possible man gud night times nga ang akong isa ka buwan nga sweldo sa pagpanarbaho makuha nako sa usa ka transaksyon lang. Okay. Oo. So karon sir, para sa mga ano sir, sa mga farmers nato, sa mga kapuso bitaw nato nga gusto magsulod sa farming industry, unsa ba ang imuhang tip sa ilaha sir? Ang number one yun na tip na mahatag na ko sa inyo mga kapuso is start small, dream big, start small para less ang risk. Unya dapat kinahanglan na to taas nga pasensya para sa pag-uma kay naman tay ginapaabot nga motubo para harbison. Oo, and also sir no, kailangan pud nato bitaw kanang mga kanang mga naay knowledge sa kaning nga field kanang mga mentors nato. Oo. Oo. Ug maminaw gid putas mga karaan sama aton sa mga partner farmers nako. Kato sila gusto po nako sila makuan ang Peresores family sa Marilog. Okay. Na isa sa backbone sa kuang sa Nestas Chili Company gyud. Ang dili lang sila ang nakat-on sa kuwa. Ako pod nakat-on pug gikan sa ilaha kay naa man gud sila mga tag 25, 30 years of experience ta sa farming. So ako pa bago pa lang ko. So nagapaminaw pug ko kung unsa ang ilang mga ginapang-ingon. Ayun, o katong mga kapuso ha, na dunggan ninyo ang istorya ni Sir nga hapit na siya mag-stop sa iyahang passion bitaw sa farming, pero tungod pod sa mga tao og sa iyahang determinasyon og sa iyahang passion jud sa iyang craft nagpadayon gihapon siya. Og karon usa na siya ka successful nga farmer dinhi sa Davao City. Mga kapuso ha, daghang salamat sir og mga kapuso. Tutok lang kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka retired teacher og kanhi DepEd Schools Division Superintendent sa Cagayan de Oro City nga adunay koleksyon nga sobra 1,000 ka mga libro sa balay sa El Salvador City, Misamis Oriental, miauhag sa mga estudyante sa importansya sa pagbasa. Ato siyang ilailahon sa report ni James Paulo Yap. Meet Dr. Isabelita Bores, usa ka retired teacher ug kanhi DepEd Division Superintendent sa 5 ka rehiyon sa nasod. Lakip na ang Cagayan de Oro City sa Region 10. Nagserbisyo siya sa DepEd sugod tuig 1982 ug miretiro ni adtong tuig 2021. Sulod sa 41 ka tuig, ubay-ubay ka mga memorabilia sa iyang pagpanerbisyo ang iyang nakolekta. Lakip na ang sobra 1,000 nga mga libro nga iya gyud kunong giusa-usa og basa. Sukad bata pa siya, mahiligo na gyud kuno siya sa pagbasa og libro. Fast thinking is because of fast reading. I could imagine a day if I could not read. Parang hindi ko yan nagagawa. I read daily. No matter. But ngayon, it's about the Bible, the books, spiritual books, which I have so many. And then, in fact, I was able to review for the 3rd time. Tungod sa kadaghan sa iyang mga libro ug souvenirs, dili na kuno masigo sa iyang balay. Busa, nagpatukod siya og 2 andana nga balay sa El Salvador City nga gitawag niya og retirement museum, kundi nakabutang ang halos tanan niyang mga libro. Abli kini alang sa tanang mga estudyante nga gustong musuroy ug magbasa sab sa iyang mga libro, ilabi pa nga nakasinati kuno karon ang nasod og reading poverty human sa pandemya. We call it poverty. They don't read, especially the younger ones. So there is really that need to really read. E-books are good for those who are already at age 15 up. But for beginning reading, the e-books would not help because it is actually in concretization of the alphabets. Sa panahon sa digital age, matud niya,
Daw gikalimtan na sa mga estudyante ang importansya sa pagbasa. Apan sumala niya magpadayon gihapon siya sa pagpahinumdum sa kabataan sa importansya sa pagbasa. It does not matter if people now will not appreciate, but I just would like to keep on introducing the value of reading. It's good to read. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Patayng lawas sa usa ka pulis ang napalgan ilawom sa usa ka tulay sa Makilala, Cotabato. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga posibleng na aksidente ang biktima. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Gikakurat sa usa ka residente nga magkabuon taog tubig dapit sa sapa sa sitio Malaang sa Barangay Poblasyon, Makilala, Cotabato. Dihang nadiskubrihan niini ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga anaa sa sapa ilaw mismo sa Malaang Bridge pasado alauna sa hapon niadtong Lunes. Pagresponde sa kapulisan sa lugar, gikumpirma niini nga usa ka pulis ang biktima. Nailhan kini nga si Patrolman Florentino Fraxedicio II nga nakadestino sa Digo City base na sab sa ID niini. Gikan batud pa sa barangay Saging ang biktima pauli unta sa Digo City sakay sa iyang motorsiklo. Kapag titinan po sa daan ay hindi makikita na nagkaroon po pala na aksidente. At ang ating pong biktima ay nahulog po dun sa river from the motorcycle po. Going na po siya sa Digos, sabi po ng kanyang company commander. Sa investigasyon sa otoridad, gituuhang na disgrasyang maong pulis, na-recover sab ang motorsiklo ni ini kilid sa kalsada. As per investigation din po ng SOCO, is confirmed po talaga na vehicular accident po siya kasi wala po siyang anumang tama sa katawan. Wala sa mga personal nga gamit sa pulis ang nawala. Nakatakda nga i-turn over kini sa pamilya. Samtang issued firearms sa maong pulis, ana-ana sa crime laboratory. Nagpahigayon pa og dugang pagpanubay ang otoridad sa hitabo. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Onse ang patay og 75 ang samdan sa aksidente sa usa ka minahan sa South Africa. Minahan temporaryo karong gipasiradaan. Gibutyag sa Impala Platinum nga temporaryo nilang giundang ang operasyon sa Rustenburg Mining Complex sa South Africa. Human 11 ka trabahante ang patay samtang 75 ang samdan. Sumala pa nga nahitabo ang aksidente diyang kalit nga nagsa paubos ang conveyance system kung asa sakay ang anaa sa 86 ka trabahante. Nalahos kini sa underground shop nga adunay gilamon nga 1,000 meters kung 3,281 feet. Sumala sa tagiya nga wala sila nakitang problema sa conveyance system diyang gisulayan kini una gigamit. Tungod niini, tanang operasyon sa minahan sa Rustenburg sa South Africa ug Northwest Province ang suspendido. Padayon ang investigasyon sa maong insidente. Gatusan ka mga partisipante ang nagpahigayon og mga aktibidad alang sa kinaiyahan sa Gensan. Full force ang mga personahe sa Coast Guard District Southern Mindanao, Task Force Gensan, Kapulisan, Philippine Navy, Marina 12 ug uban pa. Apan dili aron magpatrolya kundili alang sa Run for a Cause o takbo alay sa kalikasan. Gisugdan kini sa Barangay Dajanga South dayon midiretso sa Sharif Muksin Eco Park sa Barangay Baluan, Gensan, kung diin gipahigayon ang usa ka tree planting activity. 500 ka mga mangrove propagule ang gitanom sa mga otoridad nga naghigayon sab sila og coastal clean-up drive kung diin ana sa 20 kasako sa managlahing klase sa basura ang ilang nakolekta. Sumala sa Coast Guard District Southern Mindanao, gilaraw nila nga maprotektahan ang kinaiyahan batok global warming. Nagkadaiyang tag-as o klase sa tag-as nga kalibre sa armas ang nakumpiska sa mga otoridad sa 8 ka mga lalaki atol sa hot pursuit operation sa Midsayap, North Cotabato. Sumala sa Midsayap PNP, samtang nagpahigayon sila og clearing operation o investigasyon kalabot sa nahitabong inkwentro sa Barangay Kudarangan, Midsayap. Kalit lamang kuno sila gipabutan og pusil sa mga sospek. Hinungdan nga nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan. Malampusong na aresto ang 8 ka mga sospek nga pulos mga residente sa maong lungsod. Na-recover gikan sa mga dinakpan ang nagkadaiyang high-powered firearm sama sa 7 ka M14 rifle, 7 ka M16 rifle nga dunay mga magazine ug mga bala. Ana-ana sa kustudiya sa Midsayap PNP ang mga sospek. Kapin 100 ka mga motorsiklo ang gi-turn over sa provincial government sa Sarangani ngadto sa mga munisipyo sa probinsya.
Samtang nakadawat og 300,000 pesos nga livelihood assistance ang napulo ka mga people's organization sa probinsya. Ana sa 142 ka mga motorsiklo ang gipang apod-apod sa Sarangani LGU ngadto sa 7 ka munisipyo sa Sarangani. Gamiton matud pa kini sa mga barangay health worker ug mga barangay tanod. Tinguwa sa lokal nga kagamhanan nga pinaagi sa maong mga motor, mas paspas ang paghatod og public health services sa mga lugar sa probinsya, hilabi pa sa kadtong mga hilit nga dapit. Panawagan sa Sarangani LGU ngadto sa mga benepisyaryo, ampingan ang maong motor aron dungan dugay kini nga mapuslan sa katawhan. Samtang nakadawat sab og tag 300,000 pesos nga livelihood assistance ang napulo ka people's organization sa Sarangani Province. Ilawom kini sa Sustainable Livelihood Program kun SLP sa DSWD. Naglaom ang kagamhanan nga mapalambo kini sa mga benepisyaryo. Mga kapuso, 25 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.